morning, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, KFG family and to all our friends all over the world. Ayan po, nandito na naman po tayo guys. Ayan, panoorin po natin ang ating KFG creator, si Master B. Ayan, ito po yung pang-apat na preparation niya po sa kanyang pagluto po guys. Kaya panoorin po natin siya. Ayan, ang tawag nito ay sa kanyang luto ay inabraw na bulanglang daw po. Ayan po. Ito po yung mga recipe niya mga lalabs. Ayan. Meron siyang sibuyas, kamatis, syempre bagoong, papaya, meron din siya sitaw, meron din siyang bataw, okra, kamote tops. Ayan po, ang dami po. Tapos, syempre, importante yung pritong isda niya, pampalasa po. Tapos, hipon na maliliit, cubes, at saka ang kanyang paborito na nilalagay, sampalok mix po. Ayan. At saka meron akong napansin, inimbento niya pala ang kanyang ginagamit na lutuan guys. Napaka talented naman ang ating creator. Kaya, ito na po. Panoorin po natin ang actual. Pero bago naman po ay syempre maglalambing po muna ako sandali. Kung sino pa po ang makapanood na hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please naman po pakisubscribe po ang aking YouTube channel, DJMB Vlog Honolulu. And please paki-like na rin, paki-share, at don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking susunod na video. Ayan po. Kaya ito, panoorin na po natin ang kanyang pinagmamalaki na inabraw na bulanglang daw. Napakasarap guys. Kasi mahilig din ako sa gulay kaya gustong-gusto kong panoorin. Kaya thank you so much. Ito na po ang ating nag-iisang KFG creator, si Mr. Jesse Guinness or Master B. Ayan, thank you so much. Diyan lang po kayo. Magandang buhay, KFG family! Nandito na naman ako dahil ipapakita ko na naman ang kakaiba kong luto. Ang luto ni Master B na bulanglang or inabraw. Maya-maya lang at ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap at mga gulay na lulutuin ko. Papakita ko sa inyo. Okay guys, ito po ang aking mga gulay na lulutuin ngayon. Yan, sitaw, bataw, talbos ng kamote, at papaya. Yan. Yan ang mga lulutuin ko at ito naman ang mga ilalagay ko. Pritong isda. Siyempre hindi nawawala ang hipon na maliliit, pampalasa. At saka merong cubes na hipon din. At pampaasim, sampalok. Okay, papakita ko ang ito na. Papakita ko na. Siyempre, ang rekado niyan, sibuyas, kamatis, kumukulo na at lalagyan natin yan ng konting bagoong. Ayan guys, lalagyan ko na ng konting bagoong ang inabraw ni Master B. Yan. Pagkatapos ilagay yan, ilagay na ang papaya. Ilalagay na natin ang papaya. Yan. Hintayin natin maluto ang papaya bago ilagay ang iba. Kasi pag isabay mo yan, maluluto na lahat yung itong papaya, medyo matagal lutuin ito eh. Kaya lutuin muna yung papaya bago isunod ang ibang gulay. Ganyan. Siyempre, ilagay na natin muna itong pritong isda.
Ayan. Ayan, nakalagay na yan. Tapos, maya-maya konti yung ano, yung mga ibang gulay. Ayan guys, oh. Kumukulo na. Maluluto ng papaya. At isunod na natin ang mahiwagang sitaw ni Master B. Yan. Ilalagay ko na ang mahiwagang sitaw. Ayan. Ayan. Sayang yung buto. Ilagay ko pati buto. Kasi kanyan eh. Masustansya yan. Ayan. Pwede na rin ilagay ang nasabing itong lutuan ko pala, kung ito rice cooker ito na ano, kinumbert ko na tinanggal ko yung ano, yung plate niya sa loob, tapos ipinatong ko. Nakalutang lang siya, linagyan ko ng bato-bato sa ilalim, ganyan, no. May mga bato-bato diyan. Pero nakakonect direct. Itong lutuan ko, isaksak ko lang, walang kwan ito. Wala nang control, basta nakasaksak. Bantayan mo lang. Ganyan, imbento yan ni Master B. Lutuan ko na yan, di kuryente. Okay. Pwede nang ilagay ang bataw. Nag-harvest ako ng bataw kanina, mataas nga eh. Gumawa ako ng panungkit para maabot ko. Ayan. Puro presto ito. Mga gulay na to na hinarvest ko sa KFG 1 taniman ng KFG. Doon ko kinuha ang mga gulay na yan. Okay, pag maluto yung bataw, mamaya na yung okra at sahog. Mamaya na yan. Ayan guys, maluluto na ang ating... Ayan guys, lagay ko ng mahiwagang okra ni Master B. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin ang mga sekreto. Yan, cubes na hipon at saka konting betchin. Lagyan mo ng betchin konti. Yan. Katapos ilagay na natin ang pampalasa uli, hipon na maliliit. Yan. Tapos iganyan mo para maluto. Yan. Pagkaluto niyan, pwede nang ilagay ang talbos ng kamote. Tapos paasiman mo na. Okay na, tapos na. Huwag mo munang papasiman kasi habang nandyan yung mga gulay, kasi hindi maluluto yung gulay. Matigas. Huli. Sa bandang huli mo ilagay ang paasim na sampalok. Yan guys, maluluto na. Ayan guys, maluluto ng okra. Isunod na natin ang talbos ng kamote. Fresh yan. Ayan. Talagang madami ito. Isang kasirola na. Marami akong iuwi mamaya. Hindi ko naman kayang ubusin to. Kaya nagluluto na ako dito para pagdating ng gabi, may ulam na kami sa bahay. Ayan.
Hindi ko na ilalagay lahat yung talbos ng kamote guys. Madami na masyado. Itabi ko na lang. Okay. Tapos ilagay ito. Paasim. Ayan. Nakalagay na yung paasim. Maya-maya lang na yan. Luto na. Pwede na. Ayan. Talaga naman. Pwede na yan. Pag maluto ang kamote, pwede na yan. Ang bulanglang ni Master B. Maraming klaseng gulay yan. Kahit araw-araw akong nagluluto ng ganyan, di ako nagsasawa. Masarap talaga. Simple lang lutuin, walang kolesterol. Tikman ko na guys. Tamang-tama ang asim. Okay, pwede na yan. Kain na tayo mga KFG family. Thank you for watching. Magandang buhay sa ating lahat.